Salamat Manong Pedro sa pag-aalaga sa akin hanggang sa tuluyan akong gumaling. Pasasalamat ni Gray sa matandang nag-alaga sa kanya ng ilang linggo. Ang sabi nito sa kanya, nakita siya nito na nasa dalampasangan, manggangguha lang daw sana ito ng tayem. Gamot daw kasi para dito ang tayem. Kaya isang beses sa isang linggo ay pumupunta ito sa tabing dagat kahit pamalayo ang kubo nito sa tabing dagat para lang kumuha ng tayem. Sa tulong ng isang kakilala nito, dinala siya nito sa kubo nito na nasa gitna ng kagubatan at ginamo siya nito gamit lamang ang mga herbal na halaman. Ilang araw din siyang may lagnat at hindi halos makakilos, pero hindi siya pinabayaan nito hanggang sa gumaling siya. Nung gumaling naman siya, medyo nahihirapan pa siyang maglakad dahil sa sugat sa paa niya pero napagaling din ito ni Manong Pedro. Medyo wala din siyang maalala tungkol sa sarili niya sa mga nakalipas na araw, parang tulala siya at pilit na inalala ang nangyari sa kanya at kung sino siya. Hanggang sa unting-unti naging kalmado ang utak niya at unting-unti niyang naalala ang pagkatao niya, mula sa simula hanggang sa pagkahulog niya dahil sa ama ni Christel. At ngayon, kailangan na niyang umalis at bumalik sa pamilya niya, baka nag-alala na ang mga ito sa kanya. Pero plano niyang balikan si Manong Pedro para mas makapagpasalamat pa dito dahil sa pag-aalaga nito sa kanya. Sigurado ka ba na magaling ka na? Na kaya mo nang pumunta sa kabihasnan? Tanong nito. Opo, salamat Manong Pedro, babalikan ko kayo dito. Hiyang-hiya siya dito dahil ibinigay pa nito sa kanya ang kunting naipon nito para makauwi lang siya sa pamilya niya. Inihatid siya ni Manong Pedro sa kung saan pwede na siyang makasakay ng motorcycle papunta sa kung saan siya pwedeng makasakay ng jeep, at sasakay na naman siya ng bus para tuluyan siyang makabalik sa Manila. Malayo din ang nilakad nila kaya marami silang napag-uusapan. Kailangan daw kasi siyang ihatid nito dahil baka maliligaw lang siya sa kagubatan. Malayo ang nilakad nila kaya marami din silang napagkwentuhan nito. Mag-isa na ito sa buhay, patay na ang asawa nito at wala na rin itong anak. Naawa siya dito dahil sa matanda na ito at nag-iisa na lang. May nabuo siyang plano dito kung papayag ito sa kanya. Mag-ingat ka apo. Ani nito sa kanya bago sila maghiwalay ng landas nito at sumakay na siya sa isang motor papunta sa kung saan siya pwedeng makasakay ng jeep. Sa buong buhay niya, ngayon lang niya naranasan ang mag-commute. Kaya alam niyang hindi madali itong gagawin niya pero kailangan niyang makabalik sa pamilya niya. Salamat Manong Pedro. Ani pa niya sa matanda. Tama nga ang sinabi niya na hindi madali ang gagawin niyang pag-commute pero sa wakas nakarating na rin siya sa pupuntahan niya. Una niyang pinuntahan ang bahay ng mga magulang niya dahil sa mas malapit ito. Plano niyang ayusin ang sarili niya dito para maayos ang mukha niya sa pagkikita nilang muli ng mahal niya at ng mga anak niya. Medyo pamayat pa naman siya, hindi naman niya masasabi na nangingitim siya kasi medyo golden tan naman talaga siya. Kaya lang namumutla siya na para bang ilang bag ng dugo ang idinodonate niya. Kunot-noo siya, hindi man lamang siya pinapansin ng mga security guard nang pumasok siya sa gate papunta sa mansion ng pamilya niya, mas anay siya na binabati ng mga ito. Pero ngayon, parang hindi siya nakikita ng mga ito. Pero hindi na niya masyadong binibigyan pansin ito. Diretso lang ang lakad niya papunta sa malaking bahay. Samantala, nakita talaga ng mga security guard ang pagpasok ng kaluluwa ng amo nila. Ngayon araw na ito ang libing nito kaya siguro pumupunta ang kaluluwa nito sa mansion, bumibisita muna ito sa mga mahahalagang lugar para dito bago ito tuluyang sasama sa liwanag. Akala ko ba 7 araw lang mananatili ang kaluluwa sa lupa? Ani ng isang security guard, habang sinusundan ng tingin ang nagpapakitang kaluluwa sa kanila. Diba, lampas na sa 7 araw na patay si Boss Gray. Wala naman talagang makapagpatunay na ganun nga. Lion lang ang sabi-sabi ng mga matatanda. Malay natin hanggang 40 days pa ang kaluluwa dito sa lupa. Ani naman ng isa, hindi naman talaga sila umaalis dito sa lupa. Nandito lang naman sila, hindi lang natin sila nakikita. Lion ang sabi sa akin ng albularya kong lola. Sinundan lang ng tingin ng mga ito ang kaluluwa ng namayapang apo hanggang sa nawala na ito sa paningin nila. Kinilabutan silang tatlo dahil sa bigla na lang itong nawala. Kapapasok pa lang ni Gray sa bahay nang biglang nagtatakbuhan ang mga nakakita sa kanya na parabang takot na takot ang mga ito. Sinong kinatatakutan ng mga ito? Siya ba? Teka, ano bang problema nyo? Bakit parang takot na takot kayo sa akin? Hindi na niya napigilan tanong sa tatlong katulong na nagtatago sa isang sulok,
napatakbo ang mga ito sa sulok na ito nang nakita siya. Please senyorito, wag mo naman kaming takutin, naging mabait kaming katulong sayo. Pinagsisilbihan ka namin ng maayos. Please wag kami ang takutin mo. Takot kaming tatlong sa kaluluwa, ani ng isang katulong at nanginginig pa ang boses nito. Kitang-kita naman niya ang takot sa mga mata ng tatlo. What the? Hindi ako kaluluwa. Anong tingin niyo sa akin? Patay. Hindi niya mapigilan ang iritasyon. 2 linggo lang siyang nawawala at idineklara agad siya na patay ng mga ito. Nakakainis. Buhay na buhay pa siya tapos iniisip agad ng mga ito na patay na siya. Bibuhay kayo. Laking matang sambit ng mga ito. Oo. Buhay na buhay. Do I look like dead to you? Hindi talaga niya maitago ang iritasyon. Hindi nakakatuwang isipin ng mga ito na patay na siya. Sabay na umiling ang mga ito. Yan naman pala pinagkamalan nyo pa akong patay. Nakakabones. Anyway, nasaan ang mga magulang ko? Araw ng linggo at madalas nandito lang sina mommy at daddy sa bahay. And nasa libing nyo po. Ani ng isa sabay lunok. What? Laking mata niyang sambit. The soft hum of the organ filled the room, playing a sad tune that lingered in the air. People in black clothes dabbed at their eyes with tissues, and occasional sniffles broke the quiet. A large portrait of Gray, looking unusually peaceful, hung at the front. The doors at the back creaked open, but no one paid much attention until a familiar figure walked in, looking very much alive and quite puzzled. Gray stopped in his tracks, his eyes widening as he looked around. Totoo nga ang sinabi ng mga katulong sa kanya, ingkala na ng lahat na patay na siya. Hindi siya makapaniwala na attend siya sa sarili niyang funeral. Hindi niya alam kung ano ang maramdaman pero isa lang ang alam niya, hindi siya natutuwa. What the? He muttered. Is this my funeral? Heads turned, gasps and shrieks filling the room. A woman fainted, and an elderly man clutched his chest, looking like he might have a heart attack. Gray raised his hands to calm everyone down. Whoa, whoa, whoa. Everyone, relax. I'm not dead. Naninigas ang lahat ng bisita sa nakita, lalo na ang mga kamag-anak ni Gray. Pinalinggan niya ang mga mata. Hindi niya nakita ang mga magulang niya pati na si Christel pero, Daddy. Napatingin siya sa mga anak niya nang sabay na nagsalita ang mga ito. Gumaan agad ang pakiramdam niya nang nakita ang mga anak. Nabawasan ang inis niya dahil sa inisip ng mga ito na patay na siya. Agad na tumakbo sina Elisha at Zahara palapit sa kanya. Si Ewa naman ay nanatili lang nakatayo habang nakatingin sa kanya. Daddy, God answered our wish for you to come back, even if you are already a spirit. Ani ng dalawang bata sa kanya pati mga anak niya ay iniisip na patay na rin siya. Pero niyakap pa rin niya ang mga anak niya, miss na niya ang mga ito. Samantala, kapapasok pa lang ni Christel kasama ang mga magulang ni Gray sa chapel nang napansin nila na tila nagkakagulo ang magtao sa loob. Kunot-noo siya nang napatingin sa mga anak niya na may kayakap at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang napagtanto niya kung sino ang kayakap ng mga ito. Gray. Hindi niya napigilan sambit. Napatingin si Gray sa kanya. Hi baby, I'm alive. Nakangiting sabi nito sa kanya. Naninigas siya, napahawak siya sa mga magulang ni Gray na tulad niya hindi din makapaniwala sa nakita. Hindi niya alam kung ano ang maramdaman niya. Totoo ba ito o nanaginip lang siya, pero isa lang ang alam niya, nahihilo siya sa sandaling ito. I can't believe that you guys concluded that I am already dead. Hindi nyo man lang binigyan ng ilang buwan palugit o hinintay na lumabas ang DNA test ng mga buto na nakita sa katawan ng Peyton bago nyo idineklara na patay na ako. Ito agad ang nasabi ni Gray pagkatapos magpaliwanag ang mga magulang niya kung bakit ililibing na siya ng mga ito. Nasabi na rin niya sa mga ito ang nangyari sa kanya. At medyo nahimasmasa na ang lahat sa nangyaring pagkagulat ng lahat kanina nang bigla na lang sumulpot sa funeral niya ang taong ililibing na sana ng mga ito. I'm sorry son. We're in pain. Masyadong masakit sa amin ang nangyari. Gusto na namin tanggapin na talagang wala ka na at nang makapag-move forward na kami mula sa pagkawala mo. Ani ng ina niya, tulong luha ito at halos hindi na binitawan nito ang kamay niya. Magkaharap silang nakaupo nito, katabi nito ang ama niya. Kasama din nila ang dalawa niyang pinsan na sina Christoph and Savvy. Ang mga anak niya ay binabantayan ng mga magulang ni Christel.
Si Christel naman ay pinapahinga pa ng mga doktor, nahimatay ito kanina. Ilang araw na daw kasi itong laging nag-iiyak at walang maayos na pahinga, idagdag ang bigla niyang pagsulpot kanina. Nasa hospital sila ngayon na pinagdalhan nila kay Christel. We searched for you for almost 2 weeks, but we found no sign that you were still alive, son. We also found many of your belongings inside the shark's body. So, we really couldn't help but think that you were the person eaten by the shark. We wanted to come to terms with it before the DNA test results came out, so it wouldn't hurt us as much when the evidence showed that you were the person inside the shark's body, ani ng ama niya. Inalala niya ang nangyari kung bakit nasa katawan ng Peyton ang ilan sa mga gamit niya. Sa totoo lang, nakatulong ang Dracula costume niya para hindi siya diretsyong mahulog sa dagat. Sumabit kasi ito sa isang puno. Hahayaan na sana niya na nasa ganun siyang posisyon dahil alam niyang may rescue agad pero ibigay din agad ang sanga na kinasabitin ng cape niya. Sanay siya sa cliff jumping o cliff diving at magaling din siyang lumangoy kaya bago pa tuluyang bumigay ang sanga, alam na niya ang gagawin, ligtas siyang nahulog sa dagat pero hindi niya napaghandaan ang malaking alon na sunod-sunod na hamampas sa kanya. Hindi siya nakalangoy ng maayos dahil maliban sa masakit ang katawan niya at may sugat siya, nagkaroon din siya ng cramp. Palutang-lutang siya sa tubig, then may maliit na bangka ang lumapit sa kanya, may lalaking kumuha sa kanya mula sa tubig. He remembers us now, the man helps him para madala siya sa dalampasigan pero iniwan din siya nito pagkatapos nitong kunin ang ilan sa mga gamit niya. Well, that man still saved him kahit paninakawan siya nito. Ito pa rin ang nagdala sa kanya sa dalampasigan. Ninakawan ako. Aniya sa mga kaharap ng taong kinain ng Peyton. Sabay na tanong ng dalawa niyang pinsan. Hindi, ninakawan ako ng Peyton malamang, ng taong iyon. Siguro, pilosopo niyang sagot sa mga pinsan. Sayang lang pala yung speech namin kanina. Ang ganda pa naman ng speech ko, isang gabi ko yung pinaghandaan. Ani ni Save. Napatingin siya sa dalawang pinsan. Nakakainis ang mga ito. Bakit ba ang mga ito ang nandito at hindi ang mga kapatid niya? Dismayado yata kayo na buhay pa ako, naiirita niyang sambit. Malayo ang ibinibiyahe niya tapos sa pagdating niya, malalaman na lang niya na pinaglalamayan na pala siya. Don't worry, we still enough time to revise our speech for the right time, si Christoph. Mga gago, aniya sa mga ito. Huwag nyo nang i-revise ang speech nyo dahil I will make sure na ako ang mag-speech sa inyo at hindi kayo sa akin. How was that moron? Nagtawanan lang ang mga pinsan niya. Maya-maya lang, papasok na sana siya sa kwarto ni Christel ng, tito, tita aniya sa mga magulang ng pinsan niyang si Shachar. Nakita niya ang mga ito na parang hinihintay siya. Gray, I know this is not the right time kasi kababalik mo pa lang, pero may itatanong lang sana kami sayo. Ani ng tita akila niya. Sure, no problem, ngumiti siya sa mga ito. It's about your cousin Shachar, he left with a single note saying that wag namin siyang hanapin. I know that he is old enough to handle is himself at plano naman talaga namin respetuhin ang desisyon niya pero hindi naman namin lubos na akalain na pati komunikasyon niya sa anak niya ay pinutol niya. His daughter is crying asking for his father, miss na daw niya ito. Even in the video chat, hindi ito nagpaparamdam sa kanya. Lihim niyang naikuyom ang kamao pero kinalma niya ang sarili. Kaya pala wala ang gago na yun dahil ginawa pala talaga nito ang plano nito. That asshole. Mahalaga sa kanya sina Sophie at Shania kaya muntikan na niyang masuntok ang pinsan nang nalaman niya ang dahilan kung bakit nakikipaghiwalay ito kay Sophie. May ibang babae ang pinsan niya. Ipinagpalit nito ang mag-iina nito sa isang babae na hindi din naman niya kilala. At inamin mismo ito ng pinsan niya nang kinumpronte niya ito. At dahil sa sigurado daw ito na hindi tatanggapin ng mga magulang nito ang babaeng mahal nito sa kadahilanan na hindi din na ipaliwanag nito, kaya aalis daw ito kasama ang babaeng iyon at puputulan daw nito ang ugnayan sa lahat ng ilang taon hanggang sa handa na itong ipakilala sa lahat ang babaeng mahal nito. We know that he didn't love Sophie and maybe he didn't care of her that much, kahit pa magkababata sila at 5 taon din silang mag-asawa pero si Shania he loves his daughter very much. Impossible naman na pati ito ay pagtataguan niya. Ikaw lang ang lagi niyang pinagsasabihan, may problema ba ang anak namin?
That asshole. May problema nga ito. May problema ito sa pag-iisip. Kung nasa harapan lang niya ang pinsan, hindi niya alam kung ano ang magagawa niya dito. Napakalma na naman siya sa sarili. I'm sorry po tita, wala din nasabi sa akin si Shachar, mas pinili niyang magsinunggaling sa mga ito. Hindi din naman niya alam kung paano niya ipaliwanag sa mga ito ang natuklasan niya. Hindi din niya kilala ang babaeng sinasabi ni Shachar na mahal nito. Pero sigurado siya na pag matapos na niyang ayusin ang tungkol sa kanilang dalawa ni Christel, ipapahanap din niya ang pinsan. Walang hiya, pati anak nito ay binabaliwala nito. Akala ba naman niya na mahal nito si Shania, kaya nga hindi ito pumayag noon nang nakipaghiwalay na si Sophie dito. Ilang beses nakikiusap si Sophie kay Shachar na sana papayag ito na tapusin na ang kasal nilang dalawa pero ang pinsan niya ang nagmamatigas dahil kay Shania. Pero pagkatapos ng 5 taon, kung kailan inaayos na ng dalawa ang pagsasama nila, biglang nakipaghiwalay ang pinsan niya. Hindi niya alam ang dahilan noon pero nalaman niya na ibang babae pala talaga ang dahilan. Hindi naman niya masisisi ang pinsan kung natuto itong umibig sa iba. Hindi naman talaga mapipigilan ng puso at napatunayan niya yun, pero mali ang desisyon na ginawa ng pinsan. Iniwan nito ang problema, hindi nito inayos. It's okay, Gray. Matipid ngumiti ang tita niya, pero kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito. Tulog pa si Christel nang pumasok siya sa kwarto nito. Sandali niyang tinatitigan ang mukha ng mahal niya. Miss na niya ito. Kahit panong araw na wala siyang maalala dahil sandaling nakalimot ang isip niya pero pabalik-balik sa panaginip niya ang mukha nito kaya pinilit talaga niya ang makaalala dahil alam niyang may naghihintay sa kanya. Hinalikan muna niya ang noo nito bago siya lumapit sa couch at umupo dito. Napagpasyahan niyang panoorin muna ang video clip sa nangyari daw kanina 1 oras bago siya dumating. These assholes. Hindi niya mapigilan sunod-sunod na sambit. Ang babait naman yata ng mga pinsan niya lalo na ang mga lalaki nang inakala ng mga ito na patay na siya. Ang gaganda ng mga sinasabi, samantalang, halos isumpa na siya ng mga ito pag nasa harapan siya at buhay na buhay. Ang papa-plastic ng mga gago. Bigla siyang naging mabait at mabuting pinsan ng mga ito. Ang dami palang biglang magmamahal sa kanya pag nasa kabaong na siya. Pero napangisi siya kalaunan, pwede niyang gamitin ang nakita niya ngayon para inisin ang mga pinsan niyang gago. Mahal pala siya ng mga ito. Pati ang mga kuya niya na hindi niya kasando simula nung mga bata pa sila ay bigla siyang minahal nang namatay daw siya. Sabi na nga ba niya, mahal siya ng mga ito, ayaw lang aminin ng mga ito iyon. Pero nakakainis pa rin, pati mga anak niya ay napagkamalan siyang multo. At kaya nga nahimite si Christel sa pag-aakala nito na multo siya. Napatigil siya sa ginagawa at ibinaba niya ang hawak na kamera na ipinahiram sa kanya ng pinsan na si Leah para daw makita niya kung gaano siya kamahal biglan ng mga pinsan niyang gago. Gumalaw na kasi si Christel, nagising na ito. Agad siyang tumayo at lumapit sa babaeng mahal niya. Hello baby, nakangiting sabi niya dito. Hindi ito gumagalaw, nakatitig lang ito sa kanya na parang sinigurado talaga nito na hindi siya isang panaginip lang. G. Gray, sambit nito sa mahinang boses lang. Totoo ka. Hindi ka panaginip lang. Bumalik ka sa amin ng mga anak natin. Agad na namasa ang mga mata nito. Umupo siya sa stool na nasa gilid ng kama nito. Hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan niya ito. Yes baby. At hindi ko na kayo iiwan ng mga anak natin. I wanna grow old with you. At mangyayari iyan. Gray, umiyak na sambit nito. Mahal na mahal kita. I know. At mahal na mahal din kita. Another day without your smile, another day just passes by, and now I know how much it means for you to stay right here with me. The time we spent apart will make our love grow stronger, but it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. Kunot noo si Christel nang nakarating siya sa itaas na bahagi ng yate. Nag-play kasi sa malaking screen ang slide ang mga picture nilang dalawa ni Gray mula noon at ang isang musika. Nag-init ang bawat sulok ng mga mata niya kalaunan, naninikip ang mga dibdib niya kaya hindi niya mapigilan ang mapaluha. Gray, sambit niya sa pangalan ng lalaki nang lumabas ito mula sa kung saan ito nagtatago. May dala itong bouquet of flower, tinanggap naman niya ang bulaklak nang iniabot nito sa kanya.
Baby, I didn't make a proper proposal at saka si mommy din ang nagbigay sa'yo ng singsing kaya nanlaki ang mga mata niya nang tumambad sa harapan niya ang isang singsing, ibang singsing na naman ito. Christel, will you marry me again? This time, I will be better. We're going to make it work. Napatulo ang luha niya. Gray humugot muna siya ng malalim na hininga. I'm sorry but. Gray, humugot muna ng malalim na hininga si Christel. I'm sorry but yes. I will marry you. And this time, hindi na kita pakakawalan. Handa na akong magpapakatanga muli sa'yo, nakangiti niyang sabi dito kaya nabura ang pagkabahala sa mga mata nito. At lumiwanag ang mga mata nito. Kitang-kita niya ang matinding pagmamahal nito sa kanya kaya masayang masaya ito. Thank you, baby. Thank you for marrying me again. Masayang bulalas nito. I promise, hindi ka na magiging tanga dahil nakahanda akong magpaalipin sa'yo. Sabihin mo lang sa akin at gagawin ko. Really? Tanong niya dito. Nakangiti itong tumango. 0-0, tatandaan ko yan. Matamis silang nagkangitian and then they sealed the proposal with a kiss. So passionate, lovely and intimately intense. Weeks later, the grand hallway of the church was elegantly decorated with white roses and golden ribbons, the air filled with a sense of renewal and hope. As Gray stood at the altar, his heart pounded in his chest. The music began to play, and all eyes turned toward the entrance. There she was, Christel, radiant in her wedding gown, walking down the aisle. Time seemed to slow as he took in every detail the way her dress shimmered, the way her eyes sparkled with hope, and the gentle smile that played on her lips. A rush of emotion surged through him. Regret gnawed at his heart as he remembered the mistakes he had made, the times he had hurt her, and the moments he had taken for granted. The weight of his past actions pressed down on him, a stark reminder of the pain he had caused. But beneath that regret was an overwhelming sense of gratitude. He had been given a second chance, an opportunity to make things right, and he was determined not to waste it. As Christel drew closer, his love for her swelled within him. It was a love that had endured the trials of their past and had grown stronger despite everything. She was his heart, his anchor, the person who made him want to be a better man. He promised himself that he would never let her down again. When Christel finally reached him, Gray took her hands in his eyes locked onto hers. He saw in them the same determination and love that he felt. In that moment, he knew that they could overcome anything together. His voice trembled slightly as he whispered, I love you, Christel. More than words can say. Christel smiled, a tear slipping down her cheek. I love you too, Gray. As they stood there, ready to embark on this new journey together, Gray vowed silently to himself that he would cherish and protect her for the rest of their lives. This time, he would be the man she deserved, and their love would be the foundation of a brighter future. The priest smiled warmly. Christel and Gray, you have come here today to affirm your love and commitment to each other, to promise that this time, you will work together to better each other and make your marriage stronger. Christel squeezed Gray's hand, her eyes shimmering with unshed tears. Gray, I promise to be more understanding and patient, to support you in all your endeavors, and to cherish every moment we share. I vow to be the partner you need and the mother our children deserve. Gray's voice was steady, filled with emotion. Christel, baby, I promise to listen more, to communicate openly and honestly, and to always stand by your side. I vow to be the best husband and father, to make our family my top priority. Together, we will build a future filled with love and happiness. Puno ng luha ang mga mata nila habang sinasabi ang pangako nila sa isa't isa. They are happy. Hindi nila kayang ipaliwanag pareho ang kasiyahan na naramdaman nila sa sandaling ito. Pagkatapos ng vow nila sila sa isa't isa, ini-announce na ng pari ang pagiging mag-asawa nila. Mag-asawa na sila muli. They sealed their marriage with a kiss.
Palakpakan mula sa mga saksi sa pag-iisang dibdib nila ang narinig pagkatapos ng seremonya ng kasal nila. Malapad ang ngiti nila pareho nang humarap sila sa mga ito. Elisha, Zahara, and Ewan, their 4-year-old triplets, ran up to them, their faces beaming with joy. Elisha clutched a small bouquet of daisies, Zahara had a ribbon in her hand, and Ewan proudly held up a drawing of their family. "Mommy, Daddy, we're so happy!" Elisha exclaimed, wrapping her arms around their legs. Zahara tugged on Gray's sleeve. "Does this mean we can have more family hugs?" Gray chuckled, lifting Zahara into his arms. "Yes, sweetheart, lots more family hugs." Ewan showed his drawing to Christel. "Look, Mommy, I drew all of us together." Christel took the drawing and kissed Ewan's forehead. "It's beautiful, Ewan. Just like our family." The triplets gathered around their parents, their laughter ringing out through the church. Christel and Gray shared a look of pure happiness, knowing that this time, their love and commitment would guide them through whatever challenges lay ahead. Nagising si Gray nang maramdaman niya na parang may maliit na gumugulong sa katawan niya. At ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang napagtanto niyang ginawa siyang road ng triplet niyang mga anak na puro lalaki. Naglalaro kasi ang mga ito ng mga toy car at sa katawan niya pinatatakbo ang laruan ng mga ito. 4 na taon gulang na ang second set of triplets nilang dalawa ni Christel, puro lalaki ang mga ito na sinawala munang pangalan, dahil wala pang naiisip ang author. Nakatulog pala siya sa pagbabantay ng mga ito. "Boys, please, doon kayo maglaro. Ang laki nitong playroom nyo, sa akin nyo talaga naisip na igulong niyang mga sasakyan nyo." "Sorry Daddy," sabay na sabi ng tatlo. At nagtatakbo naman ang mga ito sa gilid. Makukulit ang mga ito pero sumusunod naman sa kanya minsan. At mukhang behave ang mga ito ngayon. Behave kumpara sa ibang araw. Siya talaga ang nakatuka na magbabantay sa mga ito ngayon. Habang bonding time naman ni Christel kina Elisha, Zahara at Ewan. They are almost 10 years old at habang nadagdagan ang edad nila, nagbabago din ang mga hilig nila. Kaya may time talaga ang ina nila na para lang sa kanilang tatlo. Meron din naman siyang oras para sa mga ito. Christel and him might be busy with their career but they always have time for their children, they are always their top priority. Aminado siya na nagbago na talaga ang isip niya sa 4 sets of triplets na madalas niyang sinasabi noon. Hindi madali ang magpalaki ng mga anak lalo na kung sabay, at napakulit ng mga anak niya. Sa tingin niya tatanda siya agad sa kakulaitan ng mga ito. Para sa kanya, masaya na siya sa 6 na anak nilang dalawa ni Christel at kung mabubuntis man ito muli, sana isa na lang at hindi na 3. Halos himatayan siya noon sa sobrang pagkaalala nang ipinanganak ni Christel ang pangalawang triplets nila. Habang nakatingin siya sa triplet, napangiti siya. Hindi madali ang pinagdaanan nila ni Christel, madaming adjustment, hindi sa lahat ng oras gusto nila ang isa't isa. There are times that they hate each other but they always choose to fall in love with each other every day. It's not only about love, but also about understanding and respect each other differences. Hindi normal sa mag-asawa ang hindi nag-aaway, there's no room for growth. At nag-aaway talaga silang dalawa pero hindi nila ipinaramdam sa mga anak nila iyon at hindi din naman nila pinapatagal ang hindi nila pagkakaintindihan. At dahil siya ang lalaki, siya talaga ang madalas nanunuyo, kasi kung hindi siya nanunuyo, hindi siya makascore. Napailing-iling at napangiti siya sa isipin ito. Hanggang ngayon, sobrang pinagnanasaan pa rin niya ang asawa. At sobrang seloso pa rin niya. Masayang-masaya naman siya. His life is with his own family is almost perfect, wala naman talagang perpekto. At isa sa kulang sa buhay niya ngayon ay tulog. 5 taon na siyang kulang sa tulog. At ngayon, malalaki na ang bunso nilang dalawa ni Christel, sigurado siyang makakatulog na siya ng maayos. Kaya hindi na talaga niya pinangarap ang magkaroon muli ng triplets. Binabawi na niya ang sinasabi niyang 4 sets of triplets, kasi kahit masaya, nakakapagod din. At kawawa din ang asawa niyang pagmangganganak ito. Maya-maya lang, nag-aaway na naman ang tatlo kaya napatayo siya para lapitan ang mga ito. Kaya sana Lord, wag na ang triplet, isa na lang ang kasunod. Binabawi na talaga niya ang sinasabi niyang 4 sets of triplets. Gray.
Nanlaki ang mga mata ni Gray nang pagpasok niya sa kwarto, sumalubong sa paningin niya ang mahal na asawa, nakasuot lamang ito ng isang maikli at manipis na nightie at alam niyang wala itong suot na kahit ano sa ilalim ng nightie nito. Napalunok siya at agad na nag-init ang pakiramdam niya. Habang tumatagal mas lalong gumaganda at nakakaakit ang asawa niya sa paningin niya. Pagkasara niya sa pinto, agad itong lumapit sa kanya at siniil siya ng halik sa labi. "Teka lang baby, what happened to you?" Tanong niya sa gitna ng paghahalik nito sa kanya. Tumigil ito sa ginagawa nito. "Ayaw mo ba Gray?" Nabago ang ekspresyon ng mukha nito. "Siguro, ayaw mo na sa akin dahil sa pangit na ako sa paningin mo. Hindi mo na ako mahal." Agad nanubig ang mga mata nito. There she goes again. Nagpanik na naman ang isip Enua. "No, it's not that baby. Nabigla lang ako sa pagiging aggressive mo ngayon sa mga nakalipas na araw may nagbago dito, masyado itong emosyonal." Hindi naman niya ipinaramdam dito na nagbago na siya, in fact, mahal na mahal niya ito. "I'm sorry Gray, dahil siguro ito sa hormone changes." Pinunasan nito ang luha. "Hormone changes." Kunot-noo siya. Ngumiti ito sa kanya saka may kinuha ito mula sa closet at ibinigay sa kanya ang isang stick. Ito ang pangalawang beses na binigyan siya ng ganito ni Crystal pero tulad nung una, parang lutang na naman siya. "Ano ito baby? Pambihira ka naman Gray, tinatanong mo pa rin ako. Tumatanda ka na yata, masyado ka nang makakalimutin. I mean you mean to say that? Are you ready for our third sets of triplets daddy?" Nakangiting tanong nito sa kanya. Napanganga siya. "Triplets, triplets, triplets, Gray." Hindi mapigilan sambit ni Crystal nang bigla na lang hinimate ang asawa niya. Masaya sila na muhay mag-asawa kasama ng kanilang mga anak. May mga bagay na kapag pinilit mo na maging sayo kahit hindi pa talaga nakalaan. Dadaan ka sa pagsubok na magsusukat sayo kung gaano ka katapang na harapin ang hirap at sakripisyo. May dulot na pagdurusa at luha na pagdadaanan mo. Kapag napagdaanan mo na malalaman mo ang halaga ng iyong sarili. Mas maging lesson sa'yo lahat ng sakit na dulot ng pag-ibig na sa una ikaw lang ang nagmamahal. Mahirap ipaglaban ang pag-ibig na ikaw lang ang lumalaban. Sa huli malalaman ng asawa mo ang halaga mo. Doon magsisimula ang totoong pagmamahalan yung dalawa. Sa hirap at saya kayo pa din naman hanggang sa huli. Mahirap turuan ang puso. Bilang magulang sa kanilang triplets mas naging may oras sila sa isa't isa. Mahal na mahal nila ang isa't isa lalo pa ngayon na may anak na sila. Hanggang sa muli, thank you sa support at pakikinig ng ating kwento. Mag-iingat po kayong lahat, maraming salamat po.